Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pakinggan po muna natin ang awit. Sumandali po tayong yumuko at tayo po ay mananalangin. Aming Ama, muli kami ay patuloy na lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong kabanal-banalang paanan. Salamat po, O Diyos, sa mga pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, na muli po kaming magkasama-sama, aming Ama. Bagaman hindi kami face-to-face, subalit sa pamamagitan ng programang A Mighty Prevailing Prayer ay magkakaisa po ang aming mga espiritu. Magkakaisa po kami sa pananalangin at patuloy na pagtawag sa iyo. Kaya naman sa gabing ito, hinihiling ko po sa inyo ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Magbukas po kayo ng puso at isipan ng lahat ng mga makakapakinig at patuloy na makikinig at manunood sa iyong programa. Diyos na dakila, tanging ang pangalan mo lamang ang siyang mataas at mahayag sa buhay ng bawat isa. Tumugon po kayo, aming Ama, sa lahat ng aming mga dalangin sa mga oras na ito. Lumagay po kayo sa aming mga buhay
upang ang bawat bahagi ng buhay namin ay patuloy kang maparangalan. Salamat po sa iyo, aming Ama. Hayaan mo na ang kapangyarihan mo lamang ang siyang makita sa buhay ng bawat isang makakapakinig at patuloy natutunghay sa programang ito. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa bansang Pilipinas ay mapagpalang gabi. Sa bansa ng Amerika ay mapagpalang umaga. At sa iba't ibang bansa ay sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos. Sapagkat iba-iba man po ang ating mga oras, iba-iba ang ating lugar, ngunit iisa naman po ang Diyos na ating sinasamba at patuloy na sinasampalatayanan. Sa gabi pong ito, ang ating programa ay Mighty Prevailing Prayer o ang kapangyarihan, ang lakas ng kapangyarihan ng panalangin. Sapagkat tuwing Biyernes, ito po ang ating programa at tuwing Miyerkules naman po ay ang patungkol po sa Healing the Sick. So sa bawat bahagi from Miyerkules hanggang Biyernes ay mahalagang bagay po ang ating tinatalakay. Na kinakailangan po makita at magsama-sama, magkaisa po ang bawat isa sa atin na nakatunghay at patuloy na mag-aral ang salita ng Diyos sa maikling minuto lamang. At kayo, nais ko po kayong dalhin sa aklat po ng mga gawa o Acts chapter 4 verse 24. Ito po yung ating pinaka-konteksto. Ang sabi pong ganon, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha sa langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. So, yun po yung panalangin. Pero ano po ang dahilan? Bakit po nagkaroon ng ganitong panalangin ang bawat mananampalataya? Sapagkat ang pamagat po ng ating tatalakayin sa gabing ito, sa mga oras na ito ay the believer's prayer o panalangin ng mga mananampalataya. So, ito po yung ating tatalakayin. Sapagkat kung titingnan po natin sa verse 4 at chapter 4 ng Acts ay makikita o mababasa po natin doon yung pangangaral ni Pedro at Juan at naging makapangyarihan po yung pangangaral nila. Subalit, sila po ay ikinulong ng mga saserdote dahil kino-question nila si Juan at si Pedro kung saan sila kumuha ng ganitong uri ng kapangyarihan at karunungan upang ipangaral ang Panginoong Jesus. So, nangyari po doon ay ikinulong po yung dalawa. Wala naman po silang kasalanan. Ang kasalanan lamang po nila ay nangaral ng salita ng Diyos, nagpagaling ng mga may sakit. At hindi ho matanggap ng sanlibutan ito ng mga tao na kung saan ay nakapasok lamang o doon lamang sila sa kanilang pananampalataya. Doon lamang sila nakakulong sa kanilang paniniwala. Since na kung tutuusin, ang tunay na mga mananampalataya ng Diyos ay dapat nagiging malawak din ang ating mga pangunawa. Sapagkat hindi lamang tayo iisang sikta, kundi marami po tayong mga grupo na ginagamit ng Diyos upang ipangaral ang kanyang mga salita. Dahil kung iisang grupo lamang po tayo na mga ngaral sa salita ng Diyos, hindi po natin kakayanin ang buong daigdig. Kaya ang bawat bansa, ang bawat lugar ay merong tinatawag ang Diyos upang ipangaral ang kanyang mga salita.
So sa senaryo po ng chapter 4 ay nakita po natin yung pag-iimbestiga ng mga nakakataas sa lipunan kina Juan at kay Pedro. At doon nga po sila ay ikinulong at nakakulong. Subalit tingnan po natin yung from verse 23 ng verse 4. Sa verse 4 po ng verse 23 ay from verse 23 to 31 ay meron po, ito po yung senaryo na ang panalangin ng mga mananampalataya. Ulitin ko po, ang Acts chapter 4 from verse 1 hanggang verse 22 ay nakulong po sila Pedro noong time na sila po ay nangangaral. Yun po yung pinaliwanag ko ano po. At pagdating po sa verse 23 hanggang 31 ay meron po itong 5 bahagi. Limang pagkakasunod-sunod po na mga nangyari. Doon sa, yun yung dahilan kung bakit ang bawat mananampalataya ay nananalangin. At nagsama-sama, nagkaisa po sila sa pananalangin. Tingnan po natin mabuti. Nais ko pong daanan, ano po, from verse 23, daanan po natin hanggang verse 31 para maunawaan po natin na bakit ba? Bakit nakalaya naman na sila Pedro? Bakit nananalangin pa rin? Nagsama-sama pa rin ang bawat mananampalataya para sa pananalangin? Bakit nagkaisa pa rin ang mananampalataya at nananalangin? So, yun po yung magiging katanungan natin. Since na nakalaya na po, nakulong po sila So, nakalaya at pinalaya na po sila. Nais ko pong basahin sa inyo ang verse 23 hanggang 31. Basahin po natin mabuti. Nang mapalaya sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila. Binalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Verse 24, nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. So, yan po yung teksto natin. Ano po? Nais ko pong ipakita lamang po sa inyo ang kabuuan. So, verse 25, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod, nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil? At ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Ayun po tingnan po natin mabuti. Ulitin ko po, ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Verse 26, naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Uulitin ko po yung verse 26 para malinaw po sa atin. Naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Verse 27, nagtipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus. Ang iyong hinirang, isinagawa nila ang lahat ng bagay na
dapat na itinakda mo noon pa. Verse 29, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. So, nakita niyo po ang sabing ganon, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na ipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Tingnan po nating mabuti. Dahil itong from verse 23 hanggang 31 ay may 5 bahagi po ito. Na ito po yung dahilan kung bakit kailangan ang bawat mananampalataya ay magsama-samang manalangin. Kasi ang kabuuan po nito ay hindi, ang usapin po dito, ang pinaka-target po nito ay hindi lamang iisang tao, hindi lamang iisang pamilya, kundi buong kabuuan ng mananampalataya. So ano ang dapat gawin ng bawat mananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na ito? Sa gitna ng mga mabibigat na pagsubok na darating sa kanilang mga buhay. Kasi meron dito, ano po ang sabi? Sila ay nagtitipon-tipon. Meron silang masamang balak. Ang sanlibutan o ang mga pinuno ng isang relihiyon, ang mga pinuno ng bansang ito ay nagtitipon-tipon laban sa lingkod ng Diyos, laban sa hinirang ng Diyos, sa lingkod ng Diyos at sa kanyang mga hinirang. So, merong nabubuong pagbabanta at ang sabi doon ay merong pagbabanta. Kaya nga hindi lamang iisang tao, hindi lamang iisang pamilya ang malalagay sa alanganin, kundi buong mananampalataya. Katulad po ng isang church, hindi lamang iisang mananampalataya ang malalagay sa alanganin, kundi ang kabuuan. Kaya nga ang bawat churches ay hindi dapat mawawala ang tinatawag na intercessory prayer o hindi dapat nawawala ang isang araw na dapat na nagsasama-sama ang bawat mananampalataya upang sila ay manalangin. Sapagkat marami pong ipapanalangin, malalagay po sa alanganin ang bawat isa kung hindi ho tayo papasok sa gitna ng ating mga panalangin. So ano po yung 5 bahagi na ito na dapat po natin makita, yung from verse 3. Kaya bakit sinabi po rito na ang panalangin ng mga mananampalataya o the believer's prayer. Una po, yung verse 3 ay nung makalaya sila Pedro at Juan, doon nila nalaman yung mangyayari at mga balak. So, di ba nakita po natin? Pagdating po sa verse 24, in verse 25, yung pangalawang bahagi po nito, ng the believer's prayer, nanalangin ng sama-sama, verse 24 to 25, nanalangin ng sama-sama ang bawat mananampalataya na nagbabalak ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang mga hinirang. So, yun po, nung malaman nila, nung makarating sa kanila, na nagbabalak ang mga pinuno ng gobyerno, mga pinuno ng reliyon,
na may balak na masama laban sa mga manggagawa ng Diyos at laban sa Panginoong Hesus, ay doon po sila nagkaroon ng pagkakaisa para sila ay manalangin. So anong naging panalangin ng bawat mananampalataya? Tingnan po natin. Pagdating po sa verse 28, yung pang-apat po, ulitin ko po muna. Una, yung number 1 ay pinalaya, yung kalayaan po ni Pedro at ni Juan. Pangalawa, yung verse 24 at 25, nanalangin sila ng sama-sama. At ang pangatlo, nagbabalak ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang mga hinirang. So yun yung tatlong bahagi ng from verse 23 hanggang verse 31. Di ba? Tingnan po natin yung kabuuan ng mensahe po nung verses na ito, nung chapter 4, ng verse 23 to 31. At ang pang-apat na makikita po natin dito, ang paghingi ng tulong at paggawa ng himala. So, nung time na sila po ay nananalangin, ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga apostol na naroroon, ay humingi po sila ng tulong sa Diyos. Kaya nga, di ba, ang sabi nga, ikaw ang lumikha ng buong daigdig, ikaw ang lumikha ng lupa, ikaw ang lumikha ng dagat, ikaw ang lumikha. So, walang ibang tutulong sa kanila, kundi ang Diyos. Nakita nila na sa gitna ng kagipitan na malalagay sila sa alanganin, wala silang ibang lalapitan. Wala silang ibang hihingian ng tulong, kundi ang Diyos. So sa pamamagitan ng paghingi natin ng tulong sa Diyos, ito ay isang bahagi na pumapasok po tayo sa tinatawag na pananalangin. So, kaya doon po sila nanalangin. Ano po? Humingi sila ng tulong na makagawa sila ng mga himala. So, yun yung pang-apat na bahagi. At ang pang-5 po, sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin at napuspos sila ng Espiritu Santo. Yun yung verse 31. Di ba? Ang ganda po ng verse 31. Ang sabi ho dito sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So yun, instantly ay gumalaw ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at pinuspos po ang lahat ng naroroon. Yun po ang sabi ng Biblia eh. Kaya nga, nais mo ba ng kapuspusan ng Espiritu Santo? Lumagay ka sa gitna ng pananalangin. Maging totoo lamang po tayo mga magulang ko't kapatid sa ating mga pagdulog sa Diyos. Maging makatotohanan lamang po ang pag-alay natin ng ating mga buhay sa Diyos. Iwasan na po natin yung pag-iisip na masama laban sa ating kapwa. Yung pag-judge natin laban sa ating kapwa. Kasi ano bang nangyari? Bakit napahamak? Bakit nakulong sina Juan at Pedro? Tingnan natin yung senaryo ng likod. Ano po ang ginawa ng mga Parisiyo? Ano po yung mga ginawa ng mga Sadusiyo? Ano pong ginawa ng mga pinuno ng bayan? Di ba? Sinilip yung bawat ginagawa ni na Pedro at ni Juan. Wala naman silang ibang ginagawa eh. Wala naman silang masamang ginagawa. Ano ba ang ginagawa nila? Di ba ang ginagawa ni Pedro at ni Juan ay nangaral ng salita ng Diyos? Pinatutuhanan nila na si Hesukristo na kanila ipinako, si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo ay muling nabuhay. At yun yung mangyayari na kapag ka ang isang tao ay namatay physically, subalit siya ay magkakaroon ng buhay spiritually sa harapan ng Diyos, sa kalangitan. So yun lamang yung ipinatutuo. Masakit lamang ang katotohanan na kapag ka ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ang isang tunay na manggagawa ng Diyos, ay sinisilip, hinahatulan at hinuhusgahan
ng mga taong hindi naman totoong naglilingkod sa Diyos. Masakit po yun, mga magulang ko't kapatid. Pero habang ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay hinahatulan at hinuhusgahan ng mga taong nag-aakalang sila ay tunay na lingkod ng Diyos, ano pong nangyayari? Ipinakikita lalo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang himala. Kaya nga, naging biyaya pa kila Pedro at Juan yung kanilang pagkakakulong. Kasi yun yung yun yung nasa likuran mo eh. Kapag tayo ay mananampalataya, lalo pat ikaw ay isang tunay na lingkod ng Diyos, umuusbong ka, lumalago ka, nagliliwanag ka, at nakikita sa buhay mo ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Ito naman, nasa likuran mo, ang mga nag-aanyong lingkod ng Diyos, ang mga nag-aanyong mga marurunong sa batas, ang mga nag-aanyong mga matataas ang posisyon sa paninilbihan sa Diyos. Pero anong ginagawa nila? Yung totoong tunay na naglilingkod sa Diyos, yun ang kanilang tinitira. Yun ang kanilang hinahatulan. Yun yung gusto nilang alisin sa paninilbihan sa Diyos. Subalit hindi sila magtatagumpay sapagkat ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay sumasama sa mga totoong lingkod ng Diyos. Kaya yung mga sinasabing karma-karma, hindi ho totoo ang karma sa totoo lang. Basahin ninyo ang Biblia. Kaya ka nag-aani dahil itinanim mo. Kung ikaw ay nanira sa kapwa mo, sa tamang panahon, sisirain ka din. Katulad lamang po yan ng bola, na kapag ikaw ay bumato ng bola sa pader, yung bola na binato mo ay tatalbog din sa iyo at ikaw din ang tatamaan nito. Kaya mga magulang ko at kapatid, tingnan po natin. Susubalit ang lahat ng ito, paano na pagtagumpayan ni na Pedro at Juan? Pumunta sila sa mga mananampalataya, nagsama-sama sila lahat at nanalangin po sila. Idinulog nila sa Diyos yung ginawang pagbabanta sa kanilang mga buhay, idinulog nila sa Diyos yung mga pag-aaklas na ginagawa ng mga tao laban sa kanila. Kaya mga magulang ko at kapatid, beware po tayo. Sapagkat kapag ang kinukontra po natin ay ang totoong lingkod ng Diyos na nakikitaan natin, dahil lamang sa mga inggit natin, ang gusto natin yung sitwasyon niya ay maparoon ka din. Kaya winawasak mo ang kanyang pangalan, winawasak mo ang kanyang kredibilidad, sinisira mo siya sa ibang tao kung saan-saan nakakarating yung paninira mo laban sa kanya. Tandaan mo yan. Yung karma na yon, hindi yon totoo, kundi yung karma na yon, sinasabi na yon na bumabalik sa'yo, ay yun lamang yung itinanim mo. So ang akala natin, ang akala ng tao na sumisira sa kanyang kapwa, siya, yung taong yon ang nasisira. Pero in return, kung sino yung naninira, yun ang tunay na nasisira at nawawasak. So bunga yon ang iyong ginawa. Sumira ka ng kapwa mo eh. Yung paninira mo, bumelta lang sa'yo, kaya ikaw ngayon ang nasira. So, meron kang dapat pagsisihan na dapat mong ma-realize. Dapat nating ma-realize. Kaya wag sana tayong maging katulad ng mga Hudyo. Wag sana po tayong maging katulad nila Poncio Pilato. Wag po sana tayong maging katulad nitong mga taong ito na mga matatalino sa batas, mga Periseo, matatalino sa batas ni Moses, mga magagaling, mga matataas ang posisyon sa kanilang mga reliyon. Pero nang wawasak sila ng kredibilidad ng tunay na manggagawa ng Diyos. So anong nangyari? Nung time na nakalaya na itong mga tunay na lingkod ng Diyos, sina Pedro at si Juan, ano po ang nangyari? Ang nangyari po ay nanalangin sila, at nung sila po ay nanalangin, sinagot po sila kaagad ng Diyos.
upang ipakita ng Diyos na ang tunay na mananampalataya na tumatawag sa Kanya ng buong puso at ng buong katapatan ay agad-agad niyang sasagutin, agad-agad niyang sasakluluhan, agad-agad niyang tutulungan. Lumagay lamang tayo sa isang tapat na pamumuhay, isang tapat na pananalangin, at isang tapat na naglilingkod sa Diyos. At ang lindol ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo ay talagang matindi. Ibibigay po ng Diyos yun. Ang biyaya at pagpapala na hindi mo inaasahan ay ibibigay po sa iyo ng Diyos yun. Nothing is impossible with God. Ang sabi niya, anuman ang hingin natin sa panalangin, ang kinin natin ito'y natanggap na natin at ito nga ay mapapasa atin. Nais mo ba ng kapuspusan ng Espiritu Santo upang ikaw ay maging matatag, upang ikaw ay kahit na anong pagsubok sa buhay mo ay nananatili kang nakatayo? Lumagay lamang po tayo sa ating totoong pagtawag at pananalangin sa Diyos. Mayayanig po ang ating kapaligiran. Pag sinabi pong mayayanig ang ating kapaligiran, lahat ng tao sa paligid mo, lahat ng tao na nakakakita at nakakakilala sa iyo, ay makikita nilang lahat na ikaw ay kasama mo ang Diyos. Yan, tanda ng pagyanig ng Diyos sa iyong kapaligiran. Makikita ng lahat ng tao na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa buhay mo. Yan ang tanda ng pagyanig ng kapaligiran. Kaya nga ang sabi sa verse 31, napuspo sila ng Espiritu Santo at buong tapang silang nangaral ng salita ng Diyos. Ano ang dahilan? Bakit sila nagkaroon ng kapuspusan ng Espiritu Santo at nagkaroon sila ng tapang sa pangangaral ng salita ng Diyos? Dahil nga po sa bunga ng kanilang pananalangin. Diba? Dalawang bahagi. Pinersecute sila, hinatulan sila ng pagkabilanggo, subalit anong ginawa ng Diyos? Pinakita ng Diyos sa gitna ng paghatol sa kanila ng mga marurunong sa batas, sa gitna ng pagbilanggo sa kanila ng mga magagaling sa mga kautusan ni Moses, pinakita pa rin ng Diyos na siya, ang Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos ay laging sasama sa iyo kung ikaw lamang ay magtatapat sa Kanya. Kaya mga magulang ko kapatid, ang sarap kung tutusin. Basahin niyo pong mabuti yung senaryo na yon. Makikita niyo po yung revelation ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat dalawang uri po ang aral na nakita natin dito. Yung mga nagpe-persecute sa'yo, yung mga humahatol sa'yo, at yung ikaw na hinahatulan. So, anong nangyari? Sa gitna ng pangangaral mo, wala kang ginagawang masama. Ang ginagawa mo lang ay ang ipangaral ang salita ng Diyos. Pero sa gitna ng pangangaral mo ng salita ng Diyos, merong mga tao dyan na nag-aanyong magagaling, nag-aanyong matataas ang posisyon, na sinisira ka at gusto kang mawala sa iyong pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi papayagan ng Diyos yan kapag ang puso mo ay nakikita ng Diyos na ikaw ay tunay na sumasamba at naglilingkod sa Kanya. Idaan natin lahat sa pamamagitan ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga kabalisahan. Lingkod ka man ng Diyos, hindi ka man lingkod ng Diyos, ikaw man ay ordinaryong mananampalataya, subalit nararanasan mo ang buhay na kung saan ay meron kang persecution. Nararanasan mo ang buhay na kung saan meron kang kapighatian. Ang sabi ng Diyos, kung tatawag ka sa akin, ikaw ay aking sasagutin. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo kayang unawain. Jeremiah chapter 33 verse 3. Lahat po tayo ay yumuko at tayo po ay dadako sa pananalangin. Aming Ama, maraming salamat sa iyong kapangyarihan, maraming salamat Ama sa iyong kadakilaan.
Kaya nga po sa mga oras na ito ay patuloy kaming dumudulog sa iyo, patuloy ko pong idinadalangin sa iyo, aking Diyos, Sister Marie, sa amin, na nariyan nakatunghay, nanunood sa iyong gawain, Diyos na dakila at tapat. Hayaan mo na dampian mo ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian ang buhay ni Sister Marie sa amin, maging ang kanyang asawa, ang kanyang biyanan, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Diyos na dakila, idaloy mo po sa kanila ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Buksan mo ang durungawan ng langit at patuloy mo po silang pagpalain. Idaloy mo sa kanila ang kalusugan at kalakasan sa kanilang physical na katawan. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At hayaan mo po lamang na sa bawat hakbang na kanilang gagawin, patuloy kang mataas at maluwalhati sa kanilang mga buhay. Ama, pagbuklorin mo po sila ng isang pusong may pagnanasang ikaw ay kanilang mapaglingkuran. Salamat po Diyos sa buhay ni Sister Marie sa amin na patuloy mo siyang ginagamit. Diyos na dakila, tunghayan mo po siya at idaloy mo ang iyong banal na espiritu, ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu sa kanyang buhay. Salamat po sa iyo, aking Ama. At tinadalangin ko rin po sa iyo sa mga oras na to, Sister Chris Grate, na nariyan, nakatunghay at patuloy po na nakikinig sa programang ito. Pagpalain mo po, Sister Chris Grate, o God, patuloy mo po siyang bigyan ng kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan. Ilayo mo po siya sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Patuloy mo lamang po ang pagpapala, idaloy mo sa kanya. Maging aking Ama, kanyang mga manugang, ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga apo, tulungan mo rin po sila, proteksyonan mo rin po sila, at patuloy mo po silang pagpalain, aking Ama. Sinasamba ka po namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Maging Sister Evelyn Lopez, aking Diyos na naririyan, pagpalain mo rin po siya, patuloy ko po siyang idinadalangin sa iyo, samahan mo po siya ng iyong kapangyarihan, maging ang kanyang mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyo, maging Sister Evelyn na patuloy na naglilingkod sa iyo, samahan mo, ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, idaloy mo lamang po sa kanila, sa kanilang physical na katawan ang kalusugan. Diyos na tapat, maging ang pinansyal na kanilang pangangailangan, i-provide mo po na sa bawat araw ay matugunan po ang kapangangailangan nila. Ama, patuloy po na ang galaw ng iyong Santong Espiritu ang hinihiling ko para sa mag-iinang ito. Diyos na dakila, salamat po sa iyo. Sinasamba ka namin, O Diyos, at maging Sister Cecil na naririyan po at nakatunghay. Sister Cecil Angeles, Diyos na dakila, patuloy mong idaloy ang iyong kapangyarihan, kalakasan, kalusugan ng kanyang physical na katawan kay Sister Cecil Angeles, O Lord God. Hayaan mo na ang katagumpayan po, O Lord God, sa kanyang paglilingkod sa iyo ay panatilihin mo po. Buksan mo ang durungawan ng langit, idaloy mo po sa kanya ang pinansyal na kanyang pangangailangan. Diyos na tapat, hayaan mo lamang na hingiin po namin sa iyo na sa mga oras na ito, ay patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya ang lahat ng kanyang mga dalangin, ang lahat ng kanyang mga plano sa kanyang buhay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ipagkaloob mo po ito, Diyos, at ang kanyang asawa na nasa ibang bansa, ingatan mo po doon, pagpalain mo po siya, aking Ama, tulungan mo po, pagbuklorin mo po ang pamilyang ito, Angeles, sila Sister Cecil Angeles, hayaan mo na ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, at ipagkaloob mo lamang po sa kanilang physical na katawan ang kalusugan at kalakasan. At patuloy na pagpapala ang idaloy mo po sa kanilang mga buhay. Ama, dinadalangin ko rin po sa iyo, Diyos na tapat, ang magkakapatid. Nila Sister Loida Silva, Sister Sorina Alinea, Sister Pichi Layos. Samahan mo po ang magkakapatid na ito, ingatan mo po sila, at patuloy mo pong idaloy sa kanila ang kalusugan at kalakasan ng kanilang physical na pangangatawan. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, maging ang kanilang sambahayan, aking Ama, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, mga manugang, at maging ang mga asawa nila, O Diyos, ang asawa ni Sister Loida at ang asawa po ni Sister Sorina.
Pagpalain mo po silang lahat, pagbuklurin mo po sila at patuloy mo pong ibalik sa kanilang, ang higit pa sa kanilang inaasahan, ang patuloy na pagbubukas ng kanilang mga palad upang tumulong sa iyong ministeryo. Diyos na tapat, patuloy mo pong idaloy sa kanila ang malakasan mong kapangyarihan. Salamat po aking Ama, at dinadalangin ko rin po sa iyo ang lahat ng nakatunghay sa mga oras na to, maging yung mga hindi ko nakikita, hindi ko nababanggit, manunood pa nito, o Diyos, lahat po ng makakapanood ng programa mong ito, aking Ama. Tugunin mo po ang kanilang mga panalangin. Samahan mo po sila, Diyos na dakila. Sa bawat madadaanan ng bidyong ito, pagpalain mo po sila at gumalaw po nawa ang iyong Santong Espiritu sa puso at buhay ng bawat isang makakapanood ng bidyong ito. Ipadama mo sa kanila ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya. Magligtas ka, O Diyos, ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng bidyong ito. Dakilang Ama, patuloy mo pong gamitin ang mensahe mong ito at silyuhan mo sa puso ng bawat isang taong nakakapakinig ang mga salita mo upang magdulot sa kanila ng kalakasan, magdulot po sa kanilang buhay ng tagumpay sa hinaharap. Hayaan mo na ang kapangyarihan mo lamang ang maranasan po nila, Diyos na tapat. Ama, sinasamba ka po namin, patuloy ka po naming pinasasalamatan, maging ang mga lingkod mo na dumaranas ng mga pagpe-persecute, O Lord God, tulungan mo sila, samahan mo sila, patnubayan mo po sila at patuloy na gabayan. Pinupuri ka naming Diyos, pinasasalamatan sa gabing ito. Salamat po sa iyo, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. And amen. Muli po, papagpalang gabi sa ating lahat. Sister Marie Samin, Sister Chris Grate, Sister Evelyn Lupez, Sister Cecil Angeles. Mapagpalang gabi po at nais ko lamang po kayong muli sa mga kaibigan at patuloy na tumutulong sa ministeryong ito. Tumutulong sa panibagong itatayo ng church sa San Pedro na ito ay magpapasimula po sa 21. Salamat sa mga kamay po ninyo na patuloy na ginagamit at gagamitin pa po ng Diyos para sumuporta po sa gawain ito. At sa gabi pong ito, nais ko lamang pong iwan sa inyo muli ang ating kataga na tayo po ay matutulog sa gabing ito ng may kapayapaan, katahimikan, katiwasayan ng ating mga isipan. At paggising natin sa umaga, pagsikat ng gintong araw, patuloy po nating matatanaw ang tunay na tagumpay ng ating buhay. Muli, mapagpalang gabi po sa ating lahat.